Good morning, everybody. So today, because the election is coming very soon in the Philippines, I'd like to share something about the godly politician, the godly public servant. So this is an explanation of what is really a godly public servant, a godly politician. So this is based on the principle that are being taught by Reverend San Myang Moon, the divine principle, and it is very practical. No, it is very applicable in our daily life, especially in this coming election. Kung who are the godly politicians, who are the godly public servants, so we can determine who are those people, and we can vote for them because they are godly. So based on the explanations of Reverend San Myang Moon, the godly public servant is a person who is restoring, or who is in the position of the servants of God, and they are the archangels. So before we can understand this, I'd like to share some background kung ano ba yung sinasabi nating godly public servant. So in the beginning, God had angels with him, di ba? Nauna silang nagawa ng Diyos, and their leaders, the archangels, are Michael, Gabriel, and Lucifer. So yung tatlong main archangel, tatlong angels yun, main, meaning archangels, leaders of many angels, are Michael, Gabriel, and Lucifer. So these three archangels, they represent the main functions of our life, or in the mind, the emotion, will, and intellect. Di ko sure masyado kung sino ang emotion at saka will doon kay Gabriel at saka kay Michael. Pero yung intellect is Lucifer. Kasi sa pangalan lang ni Lucifer, Lucy means light, Fer is holder or bearer. So Lucifer is the bearer of the truth, of the light. So matalino si Lucifer. Ngayon si Lucifer, siya yung isa sa mga servants of God. Actually sa doon sa Bible nakalagay na they are the ministering spirits, they are servants of God. And as servants of God, their role towards the children of God who are Adam and Eve, who were Adam and Eve. Adam and Eve are the children of God. Okay? So, ganun ang position. Different ang position nilang ng three archangels at saka ni Adam and Eve. Adam and Eve are the children of God. And Adam and Eve are to grow. They have to grow to their maturity, to their perfection. Kasi, pag naging perfect na si Adam and Eve, meaning they become totally one with God, they'll become the temple of God, so they can acquire they could experience all the love of God. And because, siyempre, kung punong-puno sila ng pagmamahal, punong-puno sila ng Diyos, meaning God is living in them, then they could be able to become the Lord of creation. Lahat ng mga ginawa ng Diyos, pangangalagaan ni Adam and Eve. Yun ang plano ng Diyos para sa tao, para kay Adan tsaka kay Eva, okay? So, they are supposed to become the Lord of creation. Tapos, they can grow. They will grow through the guidance of the servants of God. Siyempre kasi, hindi pa sila matured, hindi pa sila perfect, ganun. So, the three archangels are supposed to help them. Turuan sila, especially si Lucifer, kasi education, talagang he is intellect, so he knows many things about ano ang mangyayari kay Adam and Eve pag naging perfecto sila. Alam ni Lucifer yan. And because he knew it,
So marami siyang pwedeng ituro kay Adam and Eve, di ba? Pag alam ni Adam and Eve na ganun pala yung kanilang role in the future, so then they become more serious to fulfill the will of God. So may mga sinabi ang God sa kanila, be fruitful, multiply, and have dominion, mga ganun. So that is the purpose of Adam and Eve. Tumbukin nila yon, yung fruitful meaning temple of God, become perfect, ganyan. At saka yung multiply good children, multiply the lineage of God. Yung lahi ng Diyos, i-multiply nila dito sa earth. And have dominion meaning to take care of everything that God created. Lahat ng ginawa ng Diyos, ang mamamahala dyan ay si Adam and Eve. Pero they have to, pamamahalaan nila yan pag naging matured na sila. Ngayon, ang pagiging mature ni Adam and Eve, ang role ni Lucifer ay napaka-importante. Ang role ng archangel. These are the servants of God. They are the public servant. No? Sila yung mag-guide sa mga tao para yung mga tao ay maging tunay na mga anak ng Diyos. Ganon. So, bali yung original plan of God, so beautiful, alam niyo ba? Napakaganda, napakatalino ng God, napaka-genius niya, full of love. Talagang He prepared everything bago dumating sa Adam and Eve. Ginawa niya ang napakagandang mundo, napakagandang earth. And He also prepared servants to raise them up. Pero, unfortunately, yung isang archangel, nagsiselos pala kay Adam and Eve. Bakit nga ganun? So, si Lucifer, he looked at Adam and Eve as his rival sa attention ng Diyos, rival sa position, rival sa love, rival sa recognition, rival sa kagalingan, sa skills, ganon. Hindi niya gusto na maging mas magaling si Adam and Eve, na maging Lord. Included na siya doon sa creation si Lucifer. He'll become the servant of Adam and Eve. Hanggang doon na lang, hindi siya pwedeng maging Lord. Hindi siya ang pwedeng maging master ni Adam and Eve, ganon. So, meron pala siyang ganong isip, si Lucifer. Envy. So, the first thing that he could not do is, he could not look at Adam and Eve as the children of God. Ang tingin niya, rival ko yan. Karibal ko yan sa pagmamahal ng Diyos, sa attention ng Diyos. At saka, bakit ko sila tuturuan? Magiging mas magaling sila sa akin. Ganun si Lucifer. Which is not his role. His role is to serve Adam and Eve at turuan sila sa lahat. Develop their skill para pag lumaki na sila, they will become self-sufficient. Alam nilang pakainin yung sarili nila, alam nilang pakainin yung pamilya nila, alam nilang i-take care yung pamilya nila, alam nilang i-protect yung kanilang pamilya. Ganon yung ituturo niya. Pero hindi niya tinuro yun dahil sa envy niya. So, yun ang hindi ginawa ni Lucifer na main public servant. Main servant of God and of His children. So, ngayon, anong nangyari? Instead na pangalagaan niya si Eve, anong ginawa niya? If you heard yung Bible, yung wisdom from Bible na sinishare ko noon na yung pagkakasalan ni Lucifer, nilapastangan niya si Eve. Tapos ang nangyari, sunod-sunuran na lang si Eve sa kanya at nagkaroon ng anak si Eve na merong bahid ng kasalanan. At dahil doon, sunod-sunuran na lang ang mga tao, yung mga naipanganak na ang naging God nila ay si Lucifer. Di ba? Nasa Bible yan. The God of this world has blinded the unbelievers. The God of this world, si Lucifer. Ganun. Siya na yung naging God, siya naging Lord. Which is not supposed to be, kasi supposed to be si Lucifer is to become the servant
of God and the servant of Adam and Eve. Ngayon, siyempre kapag si Adam and Eve naman ay maging perfecto, maging kaparehas ng God na talagang totally one with God, siyempre alagaan naman nila mabuti. Grabe naman yung love na ibibigay sa kanila, di ba? Like you, kunwari may mga alaga tayo, mga creation, di ba? We love them very much. Na hindi tayo perfecto, but we already know how to love them. How much more kung perfect pa si Adam and Eve? Makaka-receive ng so much love si Lucifer from Adam and Eve as the temple of God. Hindi niya yun nahintay. At natatakot siya na maging servant lang siya palagi, mga ganun. So, hindi niya alam yung full 100% plan of God. Hindi niya alam. Ang alam lang niya, naku, magiging Lord ko sila. Ganun. Ayaw ko nga, mga ganun. Na-envy na siya. Rival ang tingin niya kay Adam and Eve. Hindi na yung ang anak ng boss niya, hindi na anak ng master niya. Rival na. Hindi niya tuturuan yun. Kundi nilapastangan niya si Eve. Ganon. Ginawa niyang servant si Eve. Sumunod na lang yung mga anak, mga apo, lahat tayo hanggang tayo, sunod-sunod na lang tayo sa kanya. Ginawa niya tayong servant. He reversed the dominion. Okay? Yun ang pangalawang mali niya. So ngayon, dahil short lang itong gusto kong gawing video, i-share ko ngayon, ano ngayon connection niyan na nangyari doon sa Garden of Eden sa ngayon? So, yung of course, we have God, God is still there. And we have servants. Sino yung mga servants sino ang servants ngayon? Sino ang mga servants? Sino ang Adam and Eve? So, first, yung mga Adam, yung mga lalaki ngayon. Lahat ng lalaki ngayon, lahat ng citizens na lalaki, they are Adam. They are representing Adam. Tapos tayong mga babae, we are Eve. At sino naman yung Lucifer? Sino naman yung Michael? Sino naman si Gabriel? They are the people who went to as public servant. Yung mga nag-apply at nag-decision na dyan ako sa government. Government is the public servant. So sila, you have to kung kunwari ikaw ay yung nagdesisyon na gusto mong maging politician or gusto mong mag-work diyan sa government, then you have to think that you are a public servant. Public servant are the Lucifer, Michael, and Gabriel. Ganon. So, ang tingin nyo, yung mga nag-politician, hindi ako nag-involve sa ganyan eh. Kung if you have decided to become a politician, dapat hindi ninyo gagawin yung ginawa ni Lucifer kay Adam and Eve. Instead, ang tingin ng mga politician sa mga citizen should be they are God's children na dapat kong i-raise up para maging perfecto, para maging responsible people, para maging self-sufficient, ma-develop nila yung creativity na ibinigay ng Diyos sa kanila. Dahil anak sila ng Diyos, they will be very, very creative. They know how to take care of everything. Maging templo sila ng God. Yun yung isipin ng politician. Kung paano nila i-develop yung mga citizens na yan. Kung paano i-develop si Adam na maging, ano ba yung tawag doon? Yung alpha. Ano yan? Alpha man. Malakas. Oh, may muscles. Ganun, kaya niyang maghanap ng pagkain para sa kanyang pamilya. Ganun ang pagre-raise up doon sa mga lalaki. To become strong men. Merong paninindigan. Malakas yung determinasyon. Yun ang gawin ng mga politician. Paano nila gawin yung mga lalaki na may strong sila? No? Matrain sila na tumayo as the king. Kasi ang bawat pamilya is sa God's kingdom, per family, they have their own king. At yung mga lalaki sila yung king. So, the politicians, kayo yung mga nagpunta sa politics or nagpunta sa government, yun ang isipin nyo, paano yung mga lalaki maging very responsible men as the king of their own family. Na pangangalagaan yung queen nila at pangangalagaan yung kanilang princess and princesses ng Diyos. Ganun.
Yun ang yun ang iisipin dapat ng mga politician. Kung paano nila gagawing self-sufficient yung per family. Kasi if the family is really very healthy, no? Paano nila i-raise up yung mga babae to become responsible queen, no? Na merong love and yung mga husband loving the queens, ay yung mga king loving the queens and the queens respecting the kings. Love and respect in the family. Yun yung tuturo ng mga politician. Sabi nila sa religious and hindi. They are the public servant of God na i-raise up si Adam and Eve sa emotion, will, and intellect. Yun yung main work ng mga godly politician. To raise up Adam and Eve to become the children of God. Who will become the responsible person to take of everything. So kapag ma-raise up ng mga public servant, ma-raise up nyo sila Adan tsaka si Eva ngayon, hindi kayo mamumroblema, hindi kayo masyadong mamumroblema sa crime. Huh? Per family, they know how to take care of their own family with the guidance of God. So no, with mga ganun. Hindi yung kasi minsan kasi bibigyan ko kayo ng mga libreng ganito. Ano nga ganun? Actually, maganda of course, gustong-gusto ng mga tao. But it's not raising them up. Maganda kung yung mga pulis, mag-isip sila kung ano yung skill ng taong yan, ano yung skill ng lalaking yun, ng husband na yan. Then, tulungan nila to raise him up. Gusto kong maging gusto ko I want to have my own bus. Mag-drive ako, gano'n. Ay, di tulungan niyo siya, ganyan. Tapos sabi ng isa din, ay gusto ko maging fisherman eh. Di tulungan din siya, ganyan. To raise them up. Kung ano yung mga gusto ng mga Adam and Eve, ano yung mga, kasi meron silang innate meron silang innate desire na, which God put in their hearts, kung paano talaga yung sila. Kasi unique sila, may mga kanya-kanya. Then, the godly politician should help God to raise them. Kasi meron silang binigay ng mga, ang Diyos may binigay na mga na intellect, skill sa bawat tao. So, kung ano yung niya, yung, kung wari, ang role niya is education, din, tulungan siya kung paano, ganun. At yung education is hindi to become servant, to become leader. Ganon. Kasi minsan sa school, tuturuan ka kung paano maging good employee. Hindi how to become employer. Very few lang nagiging employer. Ang politician, ang godly politician, he wants everybody to become an employer. Producer. Ang godly politician, gusto niya na lahat ng tao mayaman. Hindi, kung naging matalino yung mga inaalagaan mo, yung mga nire-receive mo, hindi siya dapat mag-envy. Ay, bakit mas matalino na siya sa akin? Ay, mas marami siyang award na, ay, mas malaki yung sweldo niya. Ay, hindi ganun. Ay, mas maganda yung ay, mas mayaman na siya, ay, mga ganun. Hindi ganun. Dapat yung godly politician will be very happy kapag na-raise up niya yung mga tao niya, na maging self-sufficient sila. Hindi mo na sila bibigyan ng ayuda. Yung siyempre, yung mga kailangan yung mga disaster, mga gano'n, yung emergency. Pero yung daily life nila, turuan sila. Yun yung godly politician, ituturuan niya yung mga anak ng Diyos. Kasi ang tingin niya sa mga citizens, anak ng Diyos yun, na binigyan sila ng mga bawat person, binigyan sila ng mga talent, binigyan sila ng kanya-kanyang diskarte yan. Tutulungan yan sila paano. Hindi yung, uy, tutulong kita, bayaran mo ako under the table, kung ano-ano, ganun, para mabilis. Noon yun, pero at least ngayon, mas maganda na kay President Duterte, di ba? Mas mabilis na yung service nila. So, yun yung godly politician, alam ko, no? Titingnan niya yung mga constituents niya as God's citizens, as God's children. And meron siyang responsibility to God.
No, servant of God din siya eh. Meron siyang responsibility to God na i-raise up niya itong mga ano niya, mga tao niya, ganun. I-raise up niya yan sila sa lahat ng aspect. So, dito lang muna. Okay, so, ganun yung yung part 1 natin na about the godly politician. Titingnan niya ang mga citizens as God's children at mayroon siyang responsibility to raise them up to fulfill kung ano talaga yung gusto ng God para sa batang yan, bata sa lalaking yan, sa babaeng yan. Ganun. So, yung mga politician, yung especially yung president, pag nagganon sila, ba yun, yung inauguration, nakalagay yung kamay nila sa Bible, di ba, hinahawakan. Why? Because they are promising God that I will do my, ganun. As a servant of God. So, yung godly politician, really, they are servant of God. Dapat ang tingin talaga nila sa mga citizens, yung talaga, yung children of God ito eh. Ganon. Hindi ko dapat pabayaan ito eh. Yung ganon. So, that is what I want to share. Tapos, hopefully, meron kayo napulot ng mga dyan pa. Alam natin kung sino yung magandang politician. Siya yung titingin kung ano yung pangangailangan ni Adam at saka ni Eva. Uy, kailangan niya ng gusto niya palang kunwari, maglagay ng fish pond dito. Sige, tulungan natin siya. Tapos, alagaan turuan paano Tapos, kailangan niya ng road. Paano bibenta na, maglagay siya ng road. Ganun. Uy, kailangan niya ng line ng telepono, ganun. Yung lahat ng kailangan ng mga citizens para mag-improve sila at maging perfect sila, ganun, as family. Yun yung ang i-share ko muna ngayon. Natutunan ko to from Reverend San Myung Moon. And I believe in sa Reverend San Myung Moon. Reverend San Myung Moon has a very wide, deep, broad understanding kung paano ba ang Kingdom of Heaven. So, yun yung, when it comes to the public servant, yun yung itinuturo niya. That they are in the Lucifer position and they are supposed to do what Lucifer could not do. Ganon, para makakontribute sa paggawa ng magandang mundo. So, we need these godly politicians and the godly public servant. May God bless them more talaga. So they can have that power to serve, to yung heart na ganun na hindi nag-envy sa mga citizens nila. Kundi, mas masaya sila kung maging mas magaling at skillful at talagang ma-raise up. Masaya sila. Yan ang kaligayahan dapat ng godly politicians and godly public servant. Okay, bye-bye. Have a nice day.